Ang topic natin ngayon ay ang properties of real numbers. So since ito ay para sa real numbers, meaning to say, applicable din siya para sa mga integers. Ang unang property ay ang closure property. Ang ibig sabihin lang ng closure property ay pag may inad tayong dalawang real number, ang magiging sagot ay real number pa rin. And at the same time, kapag nagmultiply tayo ng dalawang real number, ang magiging sagot ay real number pa rin. Halimbawa, negative 8 plus negative 7 is equal to negative 15. So since ang negative 8 ay real number at negative 7 ay real number pa rin, so ang sum natin ay real number din. Kung magbumultiply naman tayo ng dalawang real number, which is in this case, meron tayo negative 8 at meron tayo negative 7. So negative 8 times negative 7 is equal to positive 56. So negative times negative is equal to positive. So since ang negative 8 ay real number, negative 7 ay real number, so dapat ang 56 real number pa rin. Ang pangalawang property ay yung commutative property. So isa ay para sa addition at mamaya naman ay ang para sa multiplication. Ang ibig sabihin ng commutative property of addition, kahit baguhin natin ang order ng dalawang addends, hindi magbabago ang ating final answer. So meaning to say, ang A plus B ay equal sa B plus A. Halimbawa, 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. So para malaman natin kung tama, i-add natin ang nasa left side, which would be 3 plus 5 is equal to 8. Ang nasa right side naman ay 5 plus 3, which is also equal to 8. So mapapansin natin, kahit nagkabaliktad ang addends natin, hindi pa rin nagbago ang sum. So since they are equal, therefore tama ang ating commutative property of addition. Another example, 3 plus negative 5 is equal to negative 5 plus 3. Pinagpalit natin ang pwesto ng 3 at negative 5. So nauna naman ang negative 5 kumpara kay positive 3. To recheck, 3 plus negative 5 is equal to negative 2. Dahil magkaiba ng sign, ima-minus natin ang absolute value, 5 minus 3 is 2. Higher absolute value ay ang negative 5, so kunin natin ang sign which would be negative. Same thing sa right side, negative 5 plus 3, magkaiba pa rin ang sign, so ima-minus, 5 minus 3 is equal to 2. And then copy ang sign ng higher absolute value. In this case, negative 5 pa rin ang may higher absolute value. So kunin natin ang sign ng negative 5 which would be negative. So negative 2 sa left side, negative 2 rin sa right side. So therefore they are equal. Again, pag sinabi natin commutative property of addition, kahit pagpalitin natin ng pwesto ang ating mga ipinag-plus o ang ating mga addends, hindi magbabago ang ating sum. Sunod naman ay ang commutative property of multiplication. Kahit pagpalitin natin ang ating mga factors o ang mga number na minumultiply, ang magiging product natin o sagot sa multiplication ay pareho pa rin. Meaning to say, A times B is actually equal to B times A. Halimbawa, 3 times 5 ay equal sa 5 times 3. So pinagpalit natin ang order ng ating factors. To recheck if that would be equal, 3 times 5 is equal to 15, and at the same time, 5 times 3 naman sa right side is still equal to 15. So since they are equal, therefore, that is correct. Another example, we have 3 times negative 5. Dapat daw ito ay equal din sa negative 5 times 3. Pinagbaliktad ulit ang ating factors. So nauna naman ang negative 5 bago sa 3. Sa left side, since we have 3 times negative 5, magkaiba ng sign kaya magiging sagot ay negative. So 3 times 5 is 15, then different sign, so we're going to have negative. Sa right side naman, we have negative 5 times 3. Magkaiba ng sign kaya magiging sagot pa rin ay negative, and 5 times 3 is 15. So the final answer for the right side would be negative 15. So since that would be equal, then tama ang ating commutative property of multiplication. Ang pangatlong property ay ang associative property. Sa associative property, ang pagpapalitin natin ay ang magkagrupo. Sa kaliwa ng equal, ang magkagrupo ay ang B at C. Sa right side naman ng equal, ang magkagrupo ay A at B. Pansinin na hindi nagbago ng order. Kung mauuna ang A, susunod ang B, susunod ang C, ganun din sa right side, A, B, and then C.
Halimbawa, kung meron tayong 2 plus 3 plus 5 sa left side, so dapat sa right side meron din tayong 2 plus 3 plus 5. Pero sa kaliwa ng equal, ang magkagrupo ay ang 3 at 5 at sa kanan naman ng equal ay ang 2 at 3. Kung kaya, dapat ito ay magiging equal. To recheck, isolve natin ang nasa left side ng equation at ang nasa right side ng equation. So using the PEMDAS, unahin muna ang nasa loob ng parenthesis, 3 plus 5 is equal to 8 at kopyahin natin ang 2 and then plus. So 2 plus 8 is equal to 10. Sa right side naman ng equal, unahin ang nasa loob ng parenthesis, 2 plus 3, so we have 5, then copy plus 5. So 5 plus 5 is actually equal to 10. Ang nasa left side, which is 10, at ang nasa right side, which is also 10, ay equal. Ibig sabihin, ang 2 plus the quantity 3 plus 5 ay equal lang sa quantity 2 plus 3 plus 5. Pangalawang example, negative 2 plus negative 3 plus 5. Kopyahin lang muna natin, kaya magkakaroon tayo sa kanan ng negative 2 plus negative 3 plus 5. Sa kaliwa ng equal, ang igrupo natin ay ang negative 3 at 5. Sa kanan naman ng equal, ang igrupo natin ay ang negative 2 at negative 3. Para hindi magkatabi ang plus at ang negative, lalagyan natin ng parenthesis ang negative 3. Ang left side natin at ang right side ay dapat equal. To recheck, gamitin ulit natin ang PEMDAS. Negative 3 plus 5 is equal to 2 at kopyahin ang negative 2 and then plus. Negative 2 plus 2 is equal to 0. Sa right side naman, meron tayong negative 2 plus negative 3 is equal to negative 5 and then copy plus 5. Negative 5 plus 5 is equal to 0. Sunod naman ay ang associative property of multiplication. Pagpapalitin pa rin ang magkagrupo, pero this time, ang pagpapalitin natin ay ang mga factors. Ang magkagrupo sa left side ay ang B at C, at sa right side naman, ang magkagrupo ay A at B. Example, 2 times 3 times 5. So sa right side, 2 times 3 times 5 din. Pero sa left side, ang magkagrupo ay ang 3 at 5, at ang sa right side naman ay ang 2 at 3. To recheck if that would be equal, unahin natin ang pag-solve sa naka-bracket sa left side. So 3 times 5 is equal to 15, then copy 2. So we're going to have 2 times 15, that should be 30. Sa right side naman, we have 2 times 3, we have 6, then copy times 5. So 6 times 5 is equal to 30. Therefore, 30 is equal to 30. Another example, we have negative 2 times negative 3 times 5. Sa right side ay ganun din dapat. Pero magkaiba ng magkagrupo. Sa left side, ang magkagrupo ay ang negative 3 at 5. At ang right side naman, ang magkagrupo ay negative 2 at negative 3. To recheck if that would be equal, unahin ulit ang pag-time sa naka-bracket. Negative 3 times 5, different sign, kaya magiging negative 15. Then copy negative 2. So, negative 2 times negative 15 is equal to positive 30. Sa right side, negative 2 times negative 3, magkapareho ng sign, kaya magiging positive 6, then copy times 5. So, we know that 6 times 5 is equal to 30. Therefore, 30 is equal to 30. Ang pang-apat na property naman ay ang distributive property of multiplication. Pag sinabing distributive property, meron tayo dapat na i-distribute or ipapamigay. Kung meron tayong A times sa quantity B plus C, equal lang daw ito sa A times B plus A times C. Ang A natin ay pinamigay sa B at C. Maaari din naman na A times the quantity B minus C. Pinamigay pa rin ang A sa B at C. Kaya magkakaroon tayo ng A times B minus A times C. Halimbawa, 2 times the quantity negative 3 plus 5. Para makuha ang value nito, ipamigay ang 2 sa negative 3 at 5. 2 times negative 3, copy ang plus, then 2 times 5. To recheck, isolve natin ang sa left side ng equation at ang nasa right side. Sa left side ng equation, unahin natin na nasa loob ng parenthesis. Negative 3 plus 5 is equal to 2. Then copy 2. 2 times 2 is equal to 4. Sa right side naman ng equation, 2 times negative 3, which is negative 6. And then 2 times 5, which is 10. Ang plus natin ay kinopya lang. Negative 6 plus 10
is equal to 4. So, ang left side ng equation ay equal sa right side ng equation. Isa pang halimbawa, negative 2 times the quantity negative 3 minus 5. Ipamigay ang negative 2 sa negative 3 at 5. Negative 2 times negative 3, copy ang minus, then negative 2 times 5. To recheck kung equal ba ang nasa left side at ang nasa right side ng equation, isolve ang left side at right side ng equation using the PEMDAS. Sa pag-subtract ng integers, ang minus ay magiging plus at ang sumunod dito, which is the subtrahend, ay mag-iiba ng sign. Kaya magkakaroon tayo ng negative 5. Negative 3 plus negative 5, that is negative 8. Then copy negative 2. Negative 2 times negative 8 is positive 16. Sa right side naman ng equation, i-times natin ang negative 2 at negative 3. Magkakaroon tayo ng positive 6. Copy ang minus. Negative 2 times 5 is equal to negative 10. Ang minus ay magiging plus at mag-iiba ng sign ang negative 10. Kaya magkakaroon tayo ng 6 plus 10 which is equal to 16. Ang left side at ang right side ng equation ay equal. Ang sumunod naman na property ay ang identity property. Para sa addition, ang ibig sabihin lang nito ay pag may inad tayong kahit anong number sa 0, ang magiging sagot ay yung number pa rin. At ang 0 natin dito ay ang tinatawag natin na additive identity. Halimbawa, 8 plus 0 is equal to 8. Kung anong i-add sa 0, ang magiging sagot ay yung number na inad natin. Isa pang halimbawa, 0 plus negative 7, still the answer is negative 7. So, kahit anong i-add natin sa 0, magiging sagot ay yung in-add pa rin natin na number. Para naman sa identity property of multiplication, kahit anong i-multiply natin sa 1, ang magiging sagot ay ang number na minultiply pa rin natin. Meaning to say, a times 1 is still equal to a. Example, 8 times 1, the answer would still be 8. Another example, we have 1 times negative 7, still the answer would be negative 7. Again, kahit anong i-times natin kay 1, ang magiging sagot ay yung number na tinimes natin sa 1. Ang sunod na property naman ay ang inverse property. Para sa addition, pag may pinag-add tayong number at ang additive inverse nito, ang magiging sagot dapat ay 0. Kung ang number natin ay a, ang additive inverse nito ay negative a. And vice versa, kung ang given natin ay negative a, ang additive inverse nito ay positive a. Meaning to say, a plus negative a is equal to 0. Halimbawa, meron tayong 8. Dahil ito ay positive, ang additive inverse ay negative 8. 8 plus negative 8 should be equal to 0. Another example, we have negative 7. Ang additive inverse, dahil ito ay negative, ay dapat positive. Negative 7 plus 7 is equal to 0. Para naman sa inverse property of multiplication, pag pinag-times natin ang number at ang multiplicative inverse nito, ang magiging sagot dapat ay 1. Pag sinabing multiplicative inverse, ito ay kapareho lang sa reciprocal. Kung meron tayong a, ang reciprocal nito ay 1 over a. Meaning to say, ang a times 1 over a is equal to 1. Halimbawa, meron tayong negative 8. Dahil walang denominator, ang denominator nito ay 1. Kaya negative 8 is equal to negative 8 over 1. Kunin ang multiplicative inverse o ang reciprocal ng negative 8 over 1. Ito ay magiging negative 1 over 8. Kapag pinag-times natin ito, ang negative 8 natin ay considered as the numerator at ang denominator nito ay 1. So, negative 8 times negative 1 is equal to positive 8 at ang denominator naman, meron tayong 1 times 8 is still equal to 8. 8 divided by 8 is equal to 1. Another example, meron tayong 1 over 8. Ang multiplicative inverse ng 1 over 8 ay 8 over 1 or simply 8. So, ang numerator natin ay magiging 8 at ang denominator ay 1. 1 times 8 is equal to 8 at ang denominator ay 8 times 1 is still equal to 8. 8 divided by 8 is equal to 1. Ang panghuling property naman ay ang zero property. Ang ibig sabihin lang nito ay pag may minultiply tayo ng number sa 0, ang magiging sagot dapat ay 0 pa rin. Kaya a times 0 is still equal to 0. Take note na dapat ang value natin kay a ay non-zero real number. Hindi maaaring maging 0 ang value ni a. Dahil 0 times 0 is not equal to 0. Halimbawa ay 8 times 0, still the answer is 0. Another example, we have 0
times negative 7, still the answer is 0. Sana naintindihan ang ating properties of real numbers.